What do you think of this, yung pagbabago ng leadership sa Senado? Ano ba Actually, yung mga kailangan gawin as institution? napakalaki ng challenge kasi lalo na kung matutuloy yung balita na nandyan na yung warrant of arrest ni Bongo, tapos yung mga iba pang huhulihin na kakasuhan ng mga senador, no? Hindi naman nauubos yung listahan na yan. But during Alan Peter Cayetanos time, dito natin nakita na parang naging criminal hideout yung Senado, diba? So Exactly. now, dahil dyan, napakalaking challenge dito sa bagong leadership kung paano i-deal kapag lumabas na yung warrant ni Bongo o yung mga iba pang kakasuhan dyan related sa flood control project. And I think dapat mas maging professional sila sa pag-deal dyan at tanggalin na yung idea na privilege ang mga senador. Dapat ipakita nila na kung yung mga ordinaryong mamamayan ay nakukulong kapag may mga kaso, may krimen na nagawa, dapat mga senador din nakikiisa at yung institution mismo ay hindi magamit para protektahan yung mga magnanakaw. Diba? I think yun yung number one. Kung may number one na dapat gawin si Senwin, yun. I second I definitely second the of Prof, no, the point of view of Prof. I think the biggest challenge here kasi is 37 days ilang days ba si former Senate President Alan Peter Cayetano? I think it was 37. Umabot siya ng 37, no? But he was the shortest Senate President in the post-EDSA era. And in such a short time, talagang measured naman. The Senate took a catastrophic hit in terms of reputational damage. Nasukat naman yan. Kailangan iangat yung buong image ng Senado as an institution. Kaya tingin ko naman yung first day they hit all the right marks. They check all the boxes dahil they hit the ground running. Talagang pinakita nila medyo rapid fire machine gun yung nung special session. They got work done. Work. Bill. So it really set the tone na hindi kami performative, we are here to perform. Pero Alan, halimbawa ikaw, paano mo siya i-rehabilitate? Kitang-kita mo naman, kalahati ng Senado ay may kaso ng plunder, crimes against humanity, etc. So paano mo siya i-rehabilitate? Na ang tingin ng mga tao, napaka-cynical naman yung nangyayari. Nagtalunan lang, wala na yung mga kaso nila. Nagtalunan lang, binigyan mo na ng mga key positions like presiding officer. So paano mo yan kukuhanin? Aayusin, lalo na sure na ba yun? Senedo, yung pagiging presiding officer ni Cheese Escudero. Actually, yan ang malaking problema. Kapag kasi ngayon nagre-rehabilitate pa lang, tama yung sinabi ni Alan. Medyo nakaka-recover. Nagtrabaho, may bills. Tapos, sasaksak mo na naman sa throat namin si Cheese Escudero niya. Mahirap yan Parang kaka-recover pa ng isang araw, gusto mo nang basagin. Ang problema, kung hindi mo siya isasaksak, bawas yun sa numero. Bawas yun sa majority, bawas yun sa boboto sa conviction. Marami siyang kailangan i-bargain Una, nakasama siya sa listahan ng mga kakasuhan. Tapos biglang ngayon, kasama na siya sa Maleta Boys. Diba? Tapos all of a sudden, meron pa siyang bargaining power to say na lilipat ako pero ako gawin yung presiding officer. Saan na napunta yung involvement niya sa flood control at sa listahan ni Ombudsman? Kung halimbawa, hindi siya tatalon. Di ba? Siyempre, kung tatalon siya, ay meron siyang mga negotiation points. Yung unang negotiation points, Senate President. Nga na-delay ng 2 weeks Correct. Diba? Na-delay ng 2 weeks yung bagong quorum. Eventually, pumayag siya, tatalon ako, hindi na Senate President, pero ito ang aking kailangan. Kailangan ma-rehabilitate yung guhong-guhong image ko. Kailangan ma-rehabilitate yung halos siguradong pagkatalo ko as a re-electionist sa 2028. So, hindi lang yan usapin ng pagkakaroon ng mga chairmanship ng committees, kundi usapin din yan na ano ba yung aking magiging leadership role maliban sa hindi ako Senate President. At sa ngayon, dahil dalawa lang silang abogado, at yung isang abogado ay hindi interesado, edi siya na. Kaya nga tanong ko sa PR man natin, anong gagawin niya sa ganyang klaseng sitwasyon, paano mo i-rehabilitate yung isang tattered institution? Kailangan he has to earn his keep.
Exactly. He has to earn his keep. So first, ako Senate, first, bills that will hit bituka ng tao, address basic needs, acts of daily living. Work. Senate at work. It will make a dent. Tapos, kapag nasa impeachment na, dapat sundan nila yung model na pinakita ng House. Dahil ang House data will show categorically, this is not an opinion, natuwa ang tao sa pag-handle ni Chair Jinky dun sa Justice Committee hearings. So dapat ganun din ang tema ng Senate. And the Senate should make it very clear, emphasize, underline, bold, italics, that this is not about conviction or acquittal. This is about tapusin. Follow the process and see it through. We're not even looking at the end game. We're just looking at let's do the process as mandated by the Constitution. Dapat pero yun ang messaging. bahagi ng process, Alan, itong sinimulang mahiya ka naman campaign. Going Tama. to the SONA, ano ipapakita mo? Kung wala kang mga congressmen, senators, contractors, mga government officials, ang mapapakulong. Exactly. Diba? Masisira din naman yung presidente. Diba? Correct. Isang buwan na lang yan. Yun yung problema niya. Sasabog din sa mukha niya kung bigla na lang yung mga may kaso ay nawala na yung kaso. Saan na napunta? Correct. At saka hindi ikulungan pwedeng dapat si ikulong. hindi pwedeng si Jinggoy lang kasi lumang tugtugin na si Jinggoy eh. At saka actually, yun yung tanong doon, paano yung negotiation? Kasi yung mga tumalon, si Cheese at saka si Joel ay nakasama sa listahan ng ombudsman. Based on these imperfect choices, di ba? How should we choose? At saka, paano yung packaging ng ating choice? Oo nga, pero ibig sabihin, is it worth it? Kunwari, hindi tuloy yung kaso ron sa dalawa dahil tumalon sila sa Gatchalian block. So, is it worth it? Well, sa iba kasi, mas dapat yung impeachment. Dahil, kumbaga, that's the greater evil. Pag nanalo yan, uwian na. Uwian na. Uubusin Teka. tayo niyan. Second At least yung question, iba ang Senator. sinasabi, yung iba sinasabi ay, i-defer mo muna yung mga kaso, tapos tsaka mo lipulin. Then, ang sa akin naman, sure ba na on board yung dalawa dun sa impeachment project nila? Well, sa Pilipinas, wala kang kasiguraduhan eh. Ito nga mismo majority ni Win, hindi mo sigurado yan eh. Dahil at least 3-4 yan, hindi mo sigurado sa conviction. Kaya nga, Hindi mo binibilang yung hindi tumalon, yung mga tumalon ha. Binibilang mo yung nandiyan mismo. Mahirap Is it yan worth kung palalagpasin ng Pangulo, yung dalawa. Kasi hindi naman din ganun kahaba yung listahan ng mga senador na kasali dito sa flood control. Anong i-report mo sa SONA? Siya yung nagsabi last year na panagutin, mahiya naman kayo. Alam nga namang mag-SONA siya na si Jinggoy Estrada lang yung nakasuhan ng plunder. Mas malaking kahihiyan yun sa Pangulo. At saka, yung impeachment, nag-proceed na nga yan. Hindi ako naniniwala na, I think nananakot lang yung ganung statement na kailangan abogado ang magpipreside, no? Feeling ko, anyone skilled and anyone who understands yung direction at agenda ng impeachment ay may kakayahang mag-preside doon. Pero kung bibigyan ng panahon mag-rehabilitate yung dalawa, medyo mas malaki yung damage niyan sa Pangulo, lalo na sa paparating na SONA. Yun ang tingin ko doon. Kaya kailangan yung magna. Which yung mga is magna fast approaching. kailangan panagutin. Kasi isang buwan na lang yan eh. Diba? Paano mo patatakasin yung mga magna kapalit ng impeachment ni Sara? Dapat pareho. Kasi yung impeachment nga, hindi pinapangako ng Pangulo eh. Pero siya yung nanawagan at nagsabing panagutin. Diba? Tama. Mahiya naman kayo. Paano kung walang ihahain na ulo? Parang lechon, walang ulo. Ang tawag kasi dyan ni Lenin, no? The direction of the main blow, no? Kaya nanalo yung Bolshevik at a particular moment, kalaban muna nila yung Tsar. Pagkatapos nilang matalo yung Tsar, sinunod nila yung Liberal Democrats. After ng Liberal Democrats, dinurog nila yung mga Mensheviks at saka mga Kulaks, no? After nilang madulog yung Menshevik at saka Kulak, inubos nila yung kanilang mga kapwa kasama na tingin nila revisionist.
So, ganun yung kanilang strategy. Dahil hindi mo kayang labanan lahat ng sabay-sabay. So, ganun yung kanilang estilo. Ang tawag dyan, the direction of the main blow. Hindi naman sinasabi ko na actually the same situation. Pero yan yung parang ethos nung ganyang klaseng strategy. No, parang hindi mo kayang labanan ang Marcos at saka Duterte. Saan ka magpo-focus? Diba? Took them So, 4 years to realize that, no? ay, matatalino sila eh. No? Matatalino. Halimbawa, sino sa existing majority yung merong wherewithal para maging presiding officer? Wala kang matulak kabigin, ha? Sino? Si Kiko ba hindi pwede? Ayaw niya. Not interested. Ayaw niya, alam niya yung kanyang limits. Hindi niya daw skill set yan or something. Si Cheese, alam na alam niya yung skill set niya. Yun ang pinagkaiba. Hindi lang alam na alam. Gustong-gusto. So, Sec, you are preaching the gospel of politics of pragmatism. Tama ba? Ang tama ko, the politics of balancing acts. Pero pag sinabi mong balancing, ano kasi yun, parang parehas yung weight ng magkabilang side. So, Di naman. are you suggesting that there has to be more are you suggesting na may madadagdag pa kay Jinggoy? Kasi pagka sinabi mo sa akin, balancing more or less, dapat medyo balance naman talaga, 'di ba? Alam nga namang si Jinggoy Well, you na have yun hanggang Sona. You have a majority of 1 or 2. Napakanipis. Ibig sabihin, isa o dalawa yung tumalon pabalik. Tapos ka na. Hindi lang Pwede yung naman kumuha sa house. Katulad ni di ba pwedeng Sa Senate? makasuhan? Hindi, kasi ang tanong naman dito, yung mga pinapanagot na magna. 'Di ba? Yes. Kung pinatakas Hindi, madali muna yun. natin. Palamigin muna natin si Cheese at saka si Joel. Yun ang sinasabi mo, 'di ba? For a more pragmatic approach because we need them for the impeachment. Ay For the kailangan bigger medyo picture. mabigat-bigat ang ipapalit dyan doon sa timbangan. Parang nagtitimbang ka kilo-kilong baboy. Pwede bang si Tama. Speaker Romualdez ang sunod na kasuhan? Kasi nasa listahan naman siya ni Ombudsman. At ipinangako siya, di ba? Sabi, July, may lalabas kasama si Speaker Yes. Romualdez. I What do agree. you Ang think of problema, parang ang problema nila, kulang sa ebidensya. Wala smoking gun. The fact na lumipat itong dalawa sa bago majority, so ano yan, okay, wala na muna yung kaso ninyo at least for the time being. Hindi naman pwedeng isulat sa kwan yun eh. Hindi naman pwedeng gawa ng kasunduan yun, di ba? Hindi, ang Parang problema, pala yan hindi, pwede kong sabihin niya, best effort. Sagot kita. Pero nakaukit ba yan sa isang Grabe. agreement? Hindi naman eh. Pag ginawa mo yan, para namang in-affirm mo yung kaso ni Alan Cayetano sa Supreme Court saying na lahat ng galawan sa Senado ay dahil sa executive branch and a major violation of the Constitution. Di ba yun yung argument niya doon sa petition niya? Oo, Hindi ko pag- binasa. Ba't si Jinggoy nakulong agad? Okay, talaga. Well, power is useless unless you know how to wield it. That's all I have to say about Ganun that. pala, And ganun they pala yung finally system. discovered it. Ganun pala yung sistema natin. Bakit naman kaya? Ganun, di ba? Grabe. O nga pala, yan si Alan Peter, baka malay mo, baka next week, makasama yan sa mga may kaso. Baka. Dahil wag niyong kalimutan, may mga flood control din sa Taguig. Actually, maraming, Correct. alam mo, matagal ko na yan pinagtatakahan actually. Mm. Pakitanong naman kay Secretary Vince Dizon, nabanggit na yan yung isa sa mga PCIJ documents, isa sa mga pinakamalaki nakatanggap ng flood control ay ang Taguig. Tapos biglang, bakit hindi? Dapat bibisitahin niya. Tapos, hindi na niya binisita. O ngayon, pwede na niyang bisitahin, itong mga flood control projects sa Taguig. Tama ba, Pwede. Senedo? Yun ba yung sinasabi mo para may bagong materyales na iimbestigahan ng ombudsman? Pwede. Sinasabi ko lang naman mga possibilities. Hindi ko naman sinasabi na mangyayari kaagad yan.